Magandang araw sa iyo. Magandang araw po. Remy, magandang araw sa Magandang iyo. araw Upo lang kayo. po yan. Pag nagkasundo kayo ng biyenan mo at gumanda buhay niyo ni Alvin, masaya ba o malungkot yung kapitbahay niyo? Masaya po. Oh. Pagka nagkahiwalay kayo, Magiging masaya po. oh. Hindi, ang punto ko, unless yung kapitbahay niyo na yon ay para mong kapatid o para mong nanay, hindi natin dapat pinapakinggan kasi meron talagang pakialam ang pamilya sa buhay ng bawat isa. Alam mo yung parang yung isa kong best friend nung nagka-problema sila ng tatay niya. Sabi ko sa kanya, alam mo, Brad, ako, dahil wala na sa mundong to yung tatay ko, mas gusto kong nandito siya na nagkakasagutan kami, kaso sa wala na siya dito. So kahit yung nagkakasagutan, blessing yun. Yung may biyanang ka na nakikialam na ano. But syempre, alam mo din naman, Ate Remy, na may hangganan din yung kakayanin ng isang tao, di ba? But yun ang una kong gusto i-establish, di ba? Dalawa lang yung kapitbahay, nakakatulong o hindi. Pag hindi nakakatulong, so like ikaw, Espeng, di ba, dumating daw sa point na nadidepress ka rin. Opo. Naiinis ka rin. At Opo. parang may gusto ka nang gawin sa sarili mo. Opo. Okay. So, ang tanong ko, kung iisipin mo na lang, walang alam yung mga kapitbahay ko, walang pakialam, mas magkakaroon ka ba ng peace of heart and mind? So, hindi ko sinasabi na tama o mali na si Remy ay kausapin yung iba. Ang point ko lang, kung lumipat ka ng bahay, tapos yung kapitbahay, ganun pa rin sasabihin. In reality, limited ang pakialam nila sa buhay niyo. Di ba? So yun ang isang i-establish natin na hanggat nakikinig tayo sa mga taong hindi naman dapat makialam sa buhay natin, magkakaroon tayo ng problema. Okay. Pupunta ako sa next. Ate Remy, sabi mo, hindi mo matanggap. Okay. Nag-sorry na ba kayo ni Alvin kay Ate Remy? Hindi po po. No. Naniniwala ka ba ng dalawang mali ay hindi tama? So sabihin na natin mali na nagkwento si Ate Remy sa iba. Sabihin natin mali na minsan na pagsasabihan. Sabihin mo ng mali. Hindi ko sinasabing mali, Ate Remy, ha? Sabihin mo lang. Pero hindi ba mali na nagsama kayo doon pa sa bahay niya, pero may mga nilihim kayo sa kanya? Mali po. Oh. So, dapat nun, kayo ni Alvin, pumunta kasi siya nanay eh. Yun ang importante, Esperanza, na kayo ni Alvin, marinig naman ni Nanay Remy na sa pagkakataon na mali kayo, Opo. humingi kayo ng dispensa. Kasi gusto mo maitama yung mga mali. Pero may mali kayo eh. Di ba? So, eto, isa munang tanong. Kailan to na yun? So, 2 years ago? Gano'ng katagal na to? Bali, ano na po sila, magsi-7 years old, magsi-7 na po silang magkasama. Mag 7 years na. So, isipin mo, hindi ko kinakampihan na, Espeng ha, isa-isa yung issue. Isipin mo 7 years na, dala-dala pa niya. Di ba? So, ibig sabihin, kailangan mo maintindihan na bilang nanay, nangyari yon, ni hindi niya narinig na, Nay, nagbago plano, Nay, na-inlove ako. Di ba? Tapos, nagka-problema pa sa'yo. Ate Remy, maintindihan mo rin naman na kung si Alvin nagsabi sa kanyang, huwag mo muna sabihin. Mali ka rin doon, pero syempre, yun ang lalaki eh. At yun yung anak mo, di ba? So, syempre, kung ikaw yung babae, parang, mas alam mo yun dahil nanay mo yun, di ba? Na ganon. So, umpisahan muna natin doon, one step muna, ha? Nasa kalooban mo ba, Espeng, na humingi ng pasensya na nung tumira kayo doon, naglihim kayo sa kanya? Opo. Oh. Sabihin mo kay nanay para maintindihan naman niya. Humingi po ako ng pasensya na di po namin sinabi ni Alvin na may anak po akong dalawa. Hindi po niya sinabi na magsasama na po kami agad. Tinatanggap ko yung pasensya mo, kaya lang, sa akin ngayon, baguhin mo naman yung ugali mo. Sa akin naman, wala sanang problema yan, kaya lang, dumating sa punto na ibabarangay mo ako. Dapat naman po, pinag-usapan na lang natin ang harap-harapan sa bahay. Ang isang reklamo ni nanay, umiinom ka pa rin daw, kahit buntis ka. Opo po, ano lang po. Pero alam mong masama yun. Opo. Alam mong pwedeng maapektuhan yung bata. Opo. Pag lumabas yung bata, tapos may diferensya, yun ang halimbawa kung sorry ka talaga kay nanay, willing ka ba na habang buntis ka, tigil mo yun? Tinigil ko na po.
Kasi, Espeng, kung nakita ko kay Ate Remy na parang, hindi, hiwalay na yan, wala, hindi ko harapin yan habang hindi naghiwalay. Ibang usapan eh. Oh. Pero tingin ko, tanggap na rin niya. Si Alvin Nay. So, kung nanonood siya ngayon, anong gusto mo sabihin sa kanya? Sa anak ko po naman niya, wala po talaga akong masabi. Kasi pag po kwento ako sa kanya ng tungkol sa problema, sinasabi lang naman po niya, maayusin niyo na lang yan, magkasundo na kayo. Tingin ko si Alvin, ayaw lang maipit. So ayaw niyang magalit ka na parang kinakampihan siya. Pero ayaw din naman niya na magalit nanay niya sa kanya kasi unang-una alam niyang mali eh. 'Di ba? Ang problema, siya din nag-advise sa yung mali. 'Di ba? So i-heart to heart mo rin na, Alvin, ganito ang gawin natin. 'Di ba? Ganyan. 'Di ba? I-honor natin si nanay, 'di ba? But yun nga, Nay, 'di ba, yung ang tingin ko may part talaga kay Espeng, self-defense eh. 'Di ba? Kasi alam niya never ka namang hiwalayan ni Alvin, anak mo yun eh. Pero ang mag-asawa nagkakahiwalay. Katulad niya, magiging 4 na anak niya, ano din naman ang gagawin niya kung wala dyan yung mga katuwang niya sa buhay, 'di ba? Sige, so kayo muna mag-usap ni Alvin, pero ako, advisean mo rin siya ng tama na yung pala 7 years dala-dala ni nanay yon, 'di ba? Humingi na rin tayo ng patawad na magkasama. Diba? Sige, after this, mag-usap kayo ni Larry para dun sa tindahan, 'di ba? Tapos, basta't na itutulong kami. May pwesto ka naman doon. Opo, sa labas. Anong iniisip mo mag-ibenta-benta? Gusto ko magtinda ng mga burger. Yung mga fishball, malamig. Sige. Kami yung una mong customer. Ako nang hihingi ng pasensya sa iyo na wala na tayong samaan ng loob pag-uwi ng bahay. Isa pa, Opo. yung mga anak mo, huwag mong ilalayo Lipat ka sa na nga, akin. dito ka na. Sige, kunin ko yung upuan mo. Okay. Sige. Huwag Tama mo yung ginawa ni Nay para Huwag yung mong ilalayo expectation. sa akin yung mga anak mo. At saka isa pa, tigil-tigilan mo na yung kaiinom mo, lalo pat buntis kayo. Ayun, ako, huwag may kakasama ng loob ko yung pakikialam kong bianan kasi inaano ko lang naman yung mga bata, lalo na ikaw, manganganak ka. Lalo si Alvin malayo. Isa pa, wala akong asabang nag-aano sa akin. Siyempre tayo na lang din na magtutulungan. Huwag niyong mamasamahin yung pag-ano bilang isang biyanan ninyo. Kaya niya pag-uwi natin ng bahay, kailangan magkasundo-sundo na tayo. Kung yung man chinichismis kita kay nanay, tinuturing naman natin nanay yun. Hindi naman masama yun dahil kinukwento rin din naman nila yung tungkol doon sa mga anak mo. Huwag mo naman masamain yun. Dahil inadispensa ko lang naman yung bata. Hindi naman talaga chismis yun eh. Tsaka isa lang naman yung pinagsabihan ko na yun. Tsaka alam mo naman yun. Yan yung may-ari ng bahay na tinitira natin. Napakahirap ng ganitong buhay natin. Nag-iiwasan. Para tayo mga ibang tao. Sorry po. Wala nang problema yun. Sorry po sa lahat ng gawa ko. Iwanan na muna namin kayo, ha? Para makapag-usap din kayong dalawa. Tapos pag samahan kayo ni Larry, ha? Sige. Pwede akong magbabay sa inyo bago umano, ha? Sige po. Sige po. Salamat kuya. Thank you po. Thank you po. Thank you. Sige po. Maraming salamat po sa abala. Hindi po abala. Hindi abala. Pag may isang pamilya lang tayo natulungan, isang henerasyon yan, ha? Okay po. Matapos ang kanilang harapan sa Cayetano in Action with Boy Abunda, ipinag-grocery ng programa sina Espeng at Nanay Remy para sa mga kailangan nila sa kanya-kanya nilang mga tahanan. Marami po akong natutunan bilang pagpayo niya sa amin na pagkasunduin po kaming magbianan bilang alang-alang lang sa aming mga bata, sa kanila. Tapos po, marami po kaming natutunan ng magandang asal. Si Espeng, binigyan ng food cart na maaari niyang gamitin sa pagtitinda ng street foods tulad ng fishball, kikiam at kwek-kwek. Samantala, bagamat may handog pang negosyo sa kanya ang programa, pinag-iisipan pa ito ni Nanay Remy dahil hindi pa niya maiwan ang kanyang kasalukuyang trabaho. Salamat Kuya Alan sa binigay mong negosyo sa amin. Maraming salamat. Ganun din po ako. Maraming salamat po, Kuya Alan, sa natutunan namin magandang asal sa inyo at sa binibigay niyong kaunting tulong sa amin. Maraming salamat po. Sa pasasalamat nila sa programa, bitbit nila ang pag-asang unti-unting maisasaayos ang kanilang samahan sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon.